Tuloy-tuloy po ang tulong ng gobyerno sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Kaugnay niyan, makakausap po natin DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao para sa tulong na ibinibigay po ng pamahalaan. ASEC Irene, good morning po. Diane Querer po ito ng TTV. Diane, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng Rise and Shine. Alright. ASEC Dumlao, ano po ang latest report mula po sa DSWD kaugnay po ng mga naibigay ng tulong ng inyong pong ahensya? Well, unang-una, Diane, tama yung nabanggit mo, patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipag-ugnayan nga sa mga local government units para matulungan po natin, agad nating matulungan yung mga kababayan na apektuhan nito nga pong 7.8 earthquake. Ito ay alinsunod nga sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung maagap at sapat na tulong para sa kanila. Batay po sa 6 a.m. DROMIC report, nasa mahigit 32,000 po na pamilya o mahigit 145,000 na katao ang naapektuhan nitong malakas na lindol, na kung saan nga po mahigit 8,700 na pamilya o mahigit 31,000 na katao ang pansamantala ay nanunuluyan sa mga evacuation centers. Gayun din po mahigit 1,800 na katao o mahigit, more than 1,800 families or an equivalent of more than 8,900 individuals are also taking temporary shelter sa mga tirahan po ng kanilang mga kaanak o mga kaibigan. At ang Department of Social Welfare and Development so far ay nakapagpaabot na ng mahigit 2,000 family food packs, mahigit 2,000 rin na ready-to-eat food boxes. May mga non-food items na rin po tayo na distribute. Na-deploy na rin natin ang ating mga specialized disaster response vehicles kagaya ng mobile command center at ang ating mobile kitchen. Nakapamahagi rin tayo ng mobile storage units at mga modular tents para doon sa mga lugar na kinakailangan nga pong lumikas ang ating mga kababayan. Well, nagpunta na rin po doon kaagad-agad sa Secretary Rex Gatchalian para po maghatid ng tulong. Kamusta daw pong monitoring po noon ng kalihim? Tama, Diane. Kahapon kasi si Secretary Rex Gatchalian ay nasa Midsalip, Zamboanga del Sur, na kung saan nga po ininspeksyon niya yung pong mga school classrooms at yung bridge na itinayo sa pamamagitan ng Kalahi Seeds Program. At nung nangyari nga po itong paglindol, ay agad po siyang lumipad sa Coronadal and then nagtungo ng Gensan para tignan yung sitwasyon sa lugar, makipag-usap sa mga local government unit officials, and tiyakin na may sapat na tulong na maipapaabot ang pamahalaang nasyonal. Gayon din po nung dumating ang ibang mga cabinet secretaries kagaya ni Sec Vince at ni Sec Ted, ay umikot din po sila, pinuntahan ng mga ospital nang sa gayon matiyak din na yung sapat na tulong ay naipapaabot para doon sa mga pasyente na confined doon sa mga ospital na yon at naapektuhan din po ng malakas na lindol. Kanina ay umikot din po sila muli at tinignan nga yung sitwasyon, and again, gaya nga ng nabanggit ko, i-assure po yung ating mga kababayan na meron po tayong mga tulong na may papabot pa sa kanila. At the same time, tinitignan din ang posibilidad na pamamahagi ng iba pang intervention kagaya ng cash transfers para matulungan ang ating mga kababayan na agad na makarecover from this incident. Regarding nga po itong emergency cash transfers, kasi ang ilan po yung kanilang mga sources of livelihood ay apektado po nitong lindol. Mga nasa magkano po itong mga halaga po na maaari pong maibigay po sa kanila pong pagbangon po? At paano po yung proseso po nito, ASEC? Yes, Dayan, tama yan. Yung dun sa mga, ito ay intervention na binibigay natin para doon sa mga pamilya na nasira yung kanila pong mga tahanan o yung kanila pong mga livelihood. Tinutulungan po natin sila sa pamamagitan nga ng emergency cash transfer. Ito ay ating pong ipapatupad, batay na rin sa isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis ng mga local government unit. And then tinitignan natin kung severely or slightly affected itong pong mga kababayan natin na potensyal na maging benepisyaryo nitong ECT.
But ito po ay batay nga po doon sa assessment na gagawin ng mga local government units. Sila po yung tutukoy kung sino yung mga severely or slightly affected families, and then i-validate yan ng DSWD. And then pag-agreehan din natin yung amount na ibibigay o i-distribute natin doon sa mga kababayan natin na apektuhan. Ang computation kasi ng emergency cash transfer ay 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days na kinakailangan po natin silang i-assist. So right now, Dayan, hindi natin masasabi kung magkano yung amount na iproprovide natin. But what I can mention is that ongoing na po yung pag-assess ng mga local government units dun sa mga kababayan po natin. Well, on that note, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin ngayong umaga. Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Thank you very much, ASEC.